Magandang araw ng Lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Umaasa ang Department of Foreign Affairs na magkakasundo ang mga bansang Israel at Egypt para makaalis ng ligtas ang mga banyagang naipit sa bakbakan ng Israel at Hamas. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, umaasa silang maipapakiusap ng mga international community na patawirin ng ligtas ang mga banyaga mula sa Gaza. Kaugnay ito ng plano ng embahada sa Cairo na sunduin sa Rafah crossing sa border ng Egypt at Gaza ang mga ililikas na Pilipino. Naunang itinaas ng DFA ang Alert Level 4 o Mandatory Repatriation sa Gaza. Ito'y matapos magbabala ang Israel sa mga residente doon noong Sabado na umalis na sa hilagang bahagi ng Gaza Strip dahil sa gagawin nitong pagsalakay. Samantala, umaasa rin si OWA Administrator Arnel Ignacio na papayagan ng Israel ang paglikas ng mga Pinoy doon. Ayon kay Ignacio, kailangan nilang tulong ng mga sundalo ng Israel para makatawid ng ligtas ang mga ito. 17 Pilipino ang naiulat na nakatakdang uuwi sa Pilipinas sa Oktubre 18. Tiniyak ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na hindi mapaparalisa ang pampublikong transportasyon sa kabila ng isinasagawang nationwide transport strike ngayong araw. Sinabi ni Abalos na batay sa naging dialogo nila sa mga transport group, 7 grupo ang nagsabing hindi sila sasama sa tigil pasada na pinangungunahan ng grupong Manibela. Gayunpaman, nakahanda ang mga tauhan ng Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority na tulungan ang mga commuters na maapektuhan ng strike. Ayon naman kay MMDA Acting Chair Don Artes, inaasahan nilang maliit lamang ang magiging epekto ng tigil pasada sa mga mananakay tulad ng 2 nakaraang kilos protesta na ginawa rin ng Manibela. Nanawagan naman si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo na huwag pilitin ng mga miyembro ng Manibela ang ibang tsuper na sumali sa strike. Nagsagawa ng kilos protesta ang Manibela bilang pagkontra sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Samantala, nagsagawa ng Oplan libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga commuters na naapektuhan ng transport strike. Nagpakalat din ang LGU ng Quezon City ng mga karagdagang sasakyan para tulungan ang mga walang masakyan. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP na naglabas ng sunod-sunod na babala o radio challenge ang barkong BRP Benguet ng Pilipinas laban sa sasakyang pandagat ng China. Ito ay matapos sundan ng China ang tropa ng bansa habang papalapit sa Pag-asa Island noong Biyernes. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Enrico Hill Ileto, nagbigay ng babala at naglabas ng sunod-sunod na hamon ang Philippine Navy laban sa People's Liberation Army Navy 621 o Plan 621 ng China. Anila, sinusundan ng Plan 621 ng BRP Benguet ng Navy sa layong 80 yarda habang naglalakbay ito patungong timog kanluran ng Pag-asa Island noong nakaraang Biyernes. Patungo noon ng BRP Benguet sa Rizal Reef Station para sa kanilang regular na rotation at resupply mission bandang 1:40 ng hapon hanggang 5:04 ng hapon. Matapos magbigay ng babala, sinagot umano ito ng China kaugnay ng kanilang bersyon ng 10-dash line. Hindi naman malinaw kung paano natapos ang engkwentro. Dahil dito naglabas ng pahayag si AFP Chief General Romeo Browner Jr. sa China na itigil na ang ganitong delikadong gawain sa mga barko ng Pilipinas na maaaring magresulta sa banggaan at aksidente sa karagatan. Nagpahayag din ng pag-aalala si Vice Admiral Alberto Carlos, hepe ng Western Command sa mapanganib na aksyon ng barko ng China. Aniya, dapat magpakita ng profesionalismo ang China sa pamamagitan ng pagsunod sa international law. Itinakda bilang flagship program ng pambansang pamahalaan ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Batay sa Executive Order No. 44 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng programa na mabawasan ang insidente ng kagutuman
partikular sa mga mahihirap na pamilya. Sa pamamagitan ng programa, magpapaabot ng pinansyal na tulong ang pamahalaan sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards. Maaari nila itong gamitin sa pagbili ng mga pagkain mula sa mga piling tindahan. Inatasan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maging pangunahing ahensya na magpapatupad at mamamahala ng mga programa ukol dito. Inatasan din ang lahat ng national at local government agencies na makilahok at magbigay ng buong suporta sa DSWD upang tiyakin ang epektibong implementasyon ng programang ito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 70 days na lang at Pasko na. Ako po si Marita Muahe, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.